What's up mga kapugay, Malunggay Boy in the house. For today's video ay gagawa tayo ng isa sa pinakamasarap at pinaka-healthy na recipe ng nachos. Hindi nyo ito nakasanayan, pero sinasabi sa inyo, napakasarap nito. Ito ang rabbit nacho chips recipe. Alright, so ano pa ang hinihintay natin? Let's do it! Malunggay Boy! Okay, so mga kapugi, una natin gagawin ay hugasan muna natin syempre ang ating mga fresh na ingredients. Walang iba kundi ang ating kamatis at ang pipino. No, kailangan yung medyo manibalang o hindi pa masyadong hinog na hinog ang ating gagamitin na kamatis para malutong ang texture ng ating kamatis sa ating nachos. At kapag gumagawa nga ako nito ay tinatanggalan ko siya ng buto upang maiwasan na masyadong magtubig kasi marami pa tayong mga ilalagay na panimpla, mga sauce, so kaya kailangan iwasan natin na maging matubig. Pero nasa sa inyo yan, depende sa preferences nyo. Ako, tatanggalin ko ang buto ng mga kamatis na ito at pagkatapos hihiwain ko lang ito ng maliliit na parang mga cubes o pag ganito, pa square-square na paghihiwa ng kamatis. Siyempre, kailangan laging matalas ang ating kutsilyo dahil kapag hindi matalas ang ating mga kutsilyo ay maari kayong mapahamak dito, no? Dahil imbis na sumunod ang kutsilyo sa mga hiwa na dapat naaayon sa iyong kagustuhan ay maaring tumalbog ito at mapunta pa sa iyong kamay. Kaya naman, mas maganda kung lagi nating hahasain at aalagaan ang ating mga blade na ginagamit sa ating kusina, lalong-lalo na sa paghihiwa ng mga sangkap ng ating lulutuin. At yan, so halos patapos na ako dito dahil konti lang naman ang aking pine-prepare sapagkat hindi ko nabanggit sa inyo na ang ating nga palang lulutuin na nachos ay leftover na po ng ating grilled barbecue rabbit meat, no, na kinain namin ni Mrs. At dahil marami pang natira ay ginawa natin ito. Nilagyan natin ng remedyo para makagawa pa ng isa pang masarap na dish. So isinunod ko na ngayon dito yung ating pipino. Again, isang pipino lang dahil konti lang naman ang recipe na ginagawa natin. At ang maganda dito ay napaka-healthy pa ng karne na gagamitin natin. A premium white meat, no, na mayaman sa protina at sa fiber. At ngayon, isusunod naman natin ang white onion. Napaka-perfect at sarap nga nito mga kapugi pagdating sa mga ganitong klase ng dish kasi ang white onion ay manamis-namis, no? Dahil hindi naman natin ito lulutuin, ito yung the best, no? Hindi masyadong maanghang, manamis-namis, malutong, napakasarap nito mga kapugi. Pero mamaya maghihiwa pa rin tayo ng sibuyas na gagamitin natin sa panggisa. At dito ay nagpitpit lamang ako ng bawang at tsaka ko ito tatadta rin ng pino dahil ito naman yung ating gagamitin sa paggisa mamaya ng ating karne. And sunod na natin ang sibuyas. Yan. So this time, pulang sibuyas naman. Dahil ito ay mabango at masarap para sa paggigisa ng mga lutuin. Although ang ating karne ay again, may lasa na sapagkat ito ay leftover barbecue. So sa mainit na pan, naglagay lamang ako ng mantikilya or margarine. No? So margarine ay gawa sa vegetable. O sa mga hindi nakakaalam, kapag butter ang ginamit natin, those are from dairy products or galing sa animals. Margarine naman ay galing sa vegetables. So kapag nagigisa nga pala ako mga kapugi, ang ginagawa ko, inuuna ko po yung bawang. Dahil medyo tinutusta ko ito ng konti or binabrown para lumabas po yung kanyang aroma. So, nasa inyo na rin po yan kung paano kayo maggisa. Meron kasing iba na ang inuuna nila ay sibuyas, tsaka isusunod yung bawang. Ako naman,
Inuuna ko yung bawang bago ang sibuyas. Meron namang iba, sabay-sabay na lahat ng aromatics. Okay? So pagkatapos nito ay isusunod ko na ang sibuyas. Yan. Magandang panggisa ang sibuyas na pula mga kapugi. Napakabango ito. So halo-haluin lang natin ito or isosotay natin hanggang sa maghiwa-hiwalay yung ating sibuyas. At kapag medyo yung sinasabi lagi ng mga nagluluto, no? Medyo translucent na, no? Or wilted na, tsaka natin ilalagay yung ating karne. Pero ako, sapat na lang sa akin ng maghiwa-hiwalay dahil habang ginigisa pa natin ito, ay maluluto pa po ito. Kaya, dito sa part na to, isusunod ko na rin po yung ating rabbit meat na hinimay at tinadtad. Yan, parang pang sisig ba? Kung nakapag-try na rin kayo ng rabbit sisig. So, dati ang ginagawa namin kapag katapos naming maglitsyon o magkutsinilyo ng rabbit, kapag may mga natitira pa, ginagawa kong sisig. So by this time, ang gagawin naman natin ay nachos. Dahil si Mrs. ay nakapag-uwi din ng nachos galing sa tindahan. So ayan, lalagyan na natin to ng paminta. Ako ang gusto ko sa paminta yung dinidikdik gamit yung ating almirez o armor and pestle. Kasi napakabango kapag yung bagong dikdik o bagong grind nung black pepper na ginagamit o ng paminta. So parang mas mukhang malasa or mas malapit yung lasa ng ating karne sa ating nachos. Lalagyan pa natin ng konting kick ng cayenne pepper. Hindi ko in-endorse ang product na ito dahil wala naman kayo mabibili ito sa Pilipinas. Nagkataon lang na meron tayo nito. Hindi po ito sponsored. Kung ano lang yung nasa kusina natin, yun ang ating ginagamit. I-utilize lang natin kung ano yung resources natin na meron. And then cumin. At kapag meron nito, nandiyan na yung kumpletong aroma na kailangan natin. No? Yung iba, hindi mahilig sa ganitong amoy or spices pagdating sa lutuin. Well, ako naman, walang problema sa akin dahil nga ako ay isang food enthusiast. Mahilig ako sa mga kebab, ganyan, sa mga curry. So okay lang sa akin yung mga ganitong klase ng spices. At timplahan natin ng konting liquid seasoning dahil malasang-malasa na po ito mga kapugi. Pagkatapos nito, gigisa-gisahin lang ulit natin ng konti, halu-haluin at isa-set aside na po natin iyan. Dahil nga luto na o pre-cook na ang ating meat na ginamit. Kung naamoy nyo lang sana at nandito kayo malapit sa aking pagluluto, nako, baka matakam na rin agad kayo mga kapugi. Alright, so once again, isi-set aside muna po natin itong ating ginisa na rabbit meat, no, sa ating mga spices. Amoy pa lang yan, talaga parang nandun ka na sa restaurant, ano? Yun ang sinasabi ni Mrs. habang niluluto ko ito. So sa parehong kawali ay naglagay naman tayo dito ng cornstarch and water slurry, no, yung cornstarch na kinanaw lamang o tinunaw sa tubig. Ito po yung gagamitin natin na cheese sauce, no? So kailangan halong-halo na siya bago natin ilagay para hindi magbuo-buo. At pagkatapos, lalagyan na natin siya ng cheese powder. Yun. So bahala na kayo kung gaano karaming ilalagay nyo. Ako siguro nilagay ko dito mga 2 tablespoon. Kasi konti lang naman yung gagamitin ko at paglalagyan. At hinalo-halo lang natin ito at pagkatapos pakukuluan ng konti. And kapag maganda na ang texture, lalagyan natin ng cheese para mas lalo pang maging cheesy. So ang ginamit ko dito ay cheddar cheese. Again, kung ano lang yung nasa loob ng aming ref, ay yun ang ating ginamit. Dahil nga, sabi nga, ito parang ano lang to, maniobra, no? Dun sa ating natirang dish para hindi naman nakakaumay, no? Ayun. So kapag nakuha nyo na po yung tamang lapot, ay isi-set aside na rin po natin ito. Ako, napakasarap nito, mga kapugi. Gagawa tayo ng isang cheesy na nacho chips.
So yun, ganun lang kadali mga kapugi. Meron na tayong ginisang meat, tapos meron na tayong cheese sauce. So ngayon naman, i-assemble na natin. At ito nga po ay flavored na rin itong nacho chips na dala ni Mrs. No? Pag uwi niya sa bahay. Kaya naisipan kong lutuin ito dahil meron siya nito eh. So orange lang natin. No? Bahala kayo kung gaano kadami. Sa amin, okay na ang ganito. Kasi anytime naman pwede kami maggawa ulit. So, ang ilalagay na natin, syempre, yung karne kaagad. Lalagay natin sa ibabaw yung ating ginisang karne. Yan. So sa unang tingin parang dried pa siya, no? Kasi nga ano lang to, stir fry lang talaga. Dahil templado na yan, hindi na siya nag-render ng juice ng kahit anong sahog pa diyan. At pagkatapos, lalagyan na natin syempre yung ating mga ginayat kanina, no, na mga pansahog dito. Okay. Unahin natin ang sibuyas, white onion. Manamis-namis ito. Napakasarap nito mga kapugi. Pagkatapos yung ating tomato, kamatis. Yan. So kung mapapansin nyo, ayan o. Halos wala siyang tubig kasi iniwasan natin na magsabaw yung ating ginagawa. And then yung pipino natin. Naku! Doon pa lang sa ating mga gulay at prutas na nilagay, malutong na, di ba? Samahan pa natin ng ating chips. Tapos karne. At yung ginawa nating cheese sauce. Yung cheese sauce, no? So parang jelly-jelly siya o nagwiwigil-wigil dun sa ating kutsara. Yan. So bahala kayo kung gaano kadami, no, na cheese sauce ang ilalagay nyo. Pero syempre, hindi yan dyan natatapos. Naglalagay pa rin tayo ng ating mayonnaise. Ang ginamit ko nga pala dito mga kapugi ay yung QP na mayonnaise kasi malasa na rin yun, no? Pero nasa preference yan kung ano man yung gusto nyong ilagay na mayonnaise. Nagkataon lang na yan yung meron tayo sa ref natin. Pagkatapos, nilagyan pa natin ng cheese pa ulit sa ibabaw. Yun. Alright. But wait, there's more. Siyempre, para mas makompleto natin yung lasa, lalagyan pa natin yan ng ketchup. So, bahala na din kayo. Gaya sinabi ko kung ano mang ketchup ang gusto nyo. Tomato ketchup ba? Banana ketchup? Nagkataon lang nga na kung ano yung nasa ref natin, yun nilagay natin dito. So, lagyan natin dito ng banana ketchup ang nilagay ni Kuya Pugi. And another grated cheese. Siyempre, para cheesy yung ating nacho chips. O, di ba? Nako, sinong hindi matatakan dyan mga kapugi? Alright! Kaya naman lagi niyo pong tatandaan, sa bawat sipa ng buhay, masarap maglakbay kapag may kasamang malunggay. O, paano ba yan? Pwede na itong pampulutan, pwede pang merienda, bahala na kayo. Thanks for watching!